Hello everyone, it's me again, Burn Time, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog ulit tayo mga ka-DIY. Meron ulit tayong gagawin dito kay Black Mamba natin, syempre sa Griffin 180 natin. Shoutout muna natin lahat ng mga Griffin owners and Griffin community at sa lahat ng mga Griffin chapters, Baguio, Cavite, Iloilo, Bulacan, Manila, Pampanga, Olongapo at Pangasinan chapter. So shoutout sa inyo mga boss at syempre sa boss admin natin si PI. So ayan mga ka-DIY, bago natin tuloy video, shoutout muna natin ang vlog, subscribe sa YouTube channel at paki-follow yung Facebook page niya. So yan, may gagawin tayo dito. Huwag kayo maglipat ng channel dahil very informative ito. Basic proper maintenance number 15. So ayan mga ka-DIY, tara. Ito po kasi maraming nagdi-DM sa atin sa Facebook Messenger natin at nag-message sa YouTube channel natin. Boss Burntam, ano ba yung pwede nating ipalit na brake pads dito sa Griffin natin, pangharap? Okay, kasi meron na yung nag-request, gumawa na tayo ng another video or video doon sa pang-rear brake pads natin. Ngayon naman, pangharap na brake pads. So, maglilipat ng channel at matututo ka dito. So, tara. Yan, gamit natin size 14. Kailangan na natin tanggalin itong dalawang bolt na to. Kung wala kayong impact drive, kahit ito. Yan. Size 14 mga ka-DIY. Hindi pala kasya yan. Ito. Yan. Tanggalin natin muna to para ma-reveal or ma-expose natin yung. Tapos ingatan nyo tong sensor. Yan ang sensor to, display o this sensor ng ano natin, speed. Yan. Mas maganda may ganito kayo para mabilis yung trabaho. Yun. Tapos yan. Kamayin mo na lang, tapos ingatan mo to. Tanggalin mo pa ganyan bagya. Tapos makikita na natin. Yan. So ito yung brake pads. Yan, makapal pa naman ito mga ka-DIY kasi hindi ko naman ito madalas gamitin yung front brake natin kasi ang ginagamit natin ay yung CBS or yung panglikod. Pagka pumreno ka kasi dito sa Griffin, meron po kasi isang feature na parang just like Honda Click. So sa mga Honda, combination brake system sila. So combi brake, pag nagpreno ka ng rear brake, kasabay yung front brake. Kaya dalawa po yung hose nito. Okay? So ganyan po yan. Tapos pagtatanggalin natin to, alin? Ito ho, paglasin lang natin to. Yan. Kasi dito po yung lock nung brake pads natin mga ka-DIY. Ito po yung sa pangharap ay may tenga. So, ibig sabihin po nung tenga ay dito nakalapat. Ayan, yan. Yung sa likod po kasi wala pong tenga nun. Yan, tanggalin lang natin to. Pag natanggal na yan, yan, kakalas na po yan. Okay? So, ganun po yung isura niyan. Simple as that. Tapos, makikita nyo, nagsasabi yung iba, 2 piston or 2 pot. Hindi po yan 2 pot mga ka-DIY, 3 pots po yan. 1, 2, and 3. Medyo maliit lang po yung sa gitna. So, nagtataka ako, napakaganda rin po lang. Napakaganda rin po yung ginawa ng Euro Motors kasi meron po siyang 3 pot na caliper piston. Okay? So, yung sa likod naman natin ay 2 pots or 2 piston. Maganda yan kasi para mas malakas yung pressure niya. Okay? Yung iba naman, isa lang pero malaki. So, ito, 3 pots. Kita nyo naman. So, ayan na. Ang gagawin natin dito ay hahanapan natin sa mga motorcycle shop kung anong pwede. Okay? So, makapal pa rin naman mga ka-DIY. Kunting linis lang to ng brake cleaner. Yung brake cleaner, ini brand naman pwede. Pero yung gamit natin dito yung Kobe brand or yung Worth, Germany. So, tara, hanapan natin mga ka-DIY. Natin magagamit si Black Mamba ngayon. Ang gagamitin natin si 30. O, diba? 30 boy. 30 boy. Tama po na natin. Si Boss 30. Tandalin mo yung takip. Yan, naka-open card po kasi tayo, naka-size 30mm. Matagal na rin natin hindi ginagamit to eh. So, magagamit natin sa ngayon. Yan. To the rescue, si 30. Oo, to the rescue.
hindi tayo nakabili dito sa ano, Tuliling. Try natin sa ibang shop. Hindi tayo nakabili kaya try natin sa iba. Bali ano? But mayroon pa natin kasi napakahaba. So yung mga kadiway, sad to say, wala talaga tayong mahanap dito sa San Carlos City kung saan taga dito tayo sa may San Carlos City, Pangasinan. Wala tayong mahanap ng ganito mga kadiway. Napakahaba daw po kasi, 3-pot po kasi to. Yan. So, inahanapan ko pa doon sa tropa natin sa Maynila kung meron tayong mahanap para sa inyo. Gagawin ko sa inyo kung ano yung pwede dito para sa Griffin 180 natin na front brake pads. Okay? So, ayan, balik muna natin for the meantime kasi makapal pa naman mga kadiway. Gawin nyo lang dito pag ano, meron kayo narinig na kumikis-kis or kumakalansing, lihain nyo lang to tapos brake cleaner. Okay? So, balik muna natin. Kita mo? Ayan. Para may alam na rin kayo kung paano magtanggal pagka maglilinis kayo. Okay? Ayan. Pag naipasok nyo yan mga ka-DIY, gamit lang kayo ng alin. Pagka naipasok ito, kailangan mahigpit na mahigpit to para hindi siya magalaw. Okay? Yan. Tapos clutch screw or ito, pwede na rin clutch screw. Yan, push nyo lang yan para lumubog yung piston. Yan. Yan. Para kumasya yung display. Yan. So, lagay na natin. Punasan nyo na rin to. Yun. Ganun lang. Tapos, itapat natin tong butas. Balik natin tong bolt. Abangan nyo mga ka-DIY na makapagpalit din tayo ng front shock. GBT. May mag-i-sponsor sa atin yan. Okay. Okay, paikutin mo. Okay naman, sir. Ipreno ko. Oh, diba? Oh. Opo. Yun. So, ganun lang po ang pagbabalik at pagbabaklas mga kadiway. Pero abangan nyo muna. Nahanap ako, mag-order ako at papakita ko sa inyo. Continuation lang ng video na to. So ayan mga kadiway, meron na tayong nahanap na front brake pads dito sa Griffin 180 natin. At syempre, shoutout natin, Dins Motor Parts from North Caloocan. So ayan, na-chat natin yung tropa natin dyan sa Manila, sa North Caloocan. At nagpahanap tayo ng front brake pad. At actually, meron din po siyang pang rear brake pad. At yun, meron din siyang mga ibang parts na available para sa Griffin 180 natin. At sa Samurai, yun. So ito mga kadiway, pakita ko sa inyo yung order natin. LBC yung nag-deliver mga kadiway. So ito yung kumuha na rin kasi tayo ng pang rear brake pads. So ito original na yan. Original mismo to para sa Euro Griffin 180. Okay? So ganyan yung isura niya, original na original. Kumbaga stock po ito mga kadiway. Naghanap po kasi tayo dito sa San Carlos City. Pinuntahan natin lahat ng motorcycle shop. Wala tayong mahanap na pang front brake pad. So ang ginawa natin, naghanap tayo sa online kung meron. At yun, tamang-tama, nakita natin kay Boss Dins Motor Parts. Meron siyang available. PM or DM mo, hanapin nyo lang yung Dins Motor Parts. Online seller po siya. Okay, tara, kapitan natin. Then, kabit na natin mga ka-DIY. Sa pagkakabit nito, kailangan lang natin ito, tanggalin natin yan. Size 14. Nakalagay GPC. Okay? Tatanggalin mo lang palabas. Ganyan. Pwede mo lagyan to ng grasa pag ibabalik mo para mag-smooth yung play niya, yung compression, yung pag-compress niya. Tapos, yan. Hindi na nilalagyan yung taas kasi may guide na siya dyan. May lock na siya. So, yan. Tanggalin lang natin. 2-pot siya. Yan meron siyang tinga na naka-guide dito. Ito, hindi na to tinatanggal. Hindi na ginagalaw yan. So, ito yung mga ka-DIY. Explain ko sa inyo, no? Yan. Ito yung bago na pinadala ni Dins Motor Parts. Yan. From North Caloocan. Ito yung pangharap. Pagharap talaga, malaki po talaga yan. Mahaba. Pero dito kasi titignan mo,
2 pot. Yan. Meron pa pala sa gitna. So 3 pot po ito mga ka-DIY, okay? Sabi nung isang mentor natin, 3 pot daw kasi merong bilog dito, bilog yan, tapos ito. So yan yung lagayan ng piston. Ang tawag dito ay piston, parang sa sasakyan. Okay? So ito yung bago, ito yung stock natin. Same lang po sila. Actually makapal pa yung stock niya mga ka-DIY. It so happen na marami po nagre-request kasi at nagtatanong sa messenger natin at saka sa YouTube channel natin kung ano daw ang pwedeng pamalit sa front brake pad nila. Kasi yung iba, gamit nila sa Manila yung tinatawag na motor taxi or moto taxi, mga joyride, angkas, mga ganun, lagi nilang ginagamit. So nasa 200 to 300 km every day sa pasada nila. Laging nauubos. Yung ginagawa ng iba, nagpapa-brake ban. So, wala kasi silang mahanap sa mga motor parts. So ito na yung ano nyo, request ninyo. Palit na tayo. Okay? So sa pagbabalik naman dyan, ito kasi mga ka-DIY ay mayroong sukat na. Kumbaga pag ito ay nauupod, bahagya, ito rin ay lumalabas bahagya. Kasi yan yung clearance ng pagtutulak niya ng piston dito sa brake pad. May play po kasi yan. Once na pumipindot ka doon sa lever mo, lumalabas yan. So dito naman sa gitna yung display ito. Kaya yan yung clearance niya. Kaya lumabas siya. Ngayon, pagkabago yung sasalpak mo, nakalabas na yan, kailangan palubog mo yan. So, ang ano ko sa inyo mga ka-DIY, ang payo ko, pag nagkakalas kayo ng brake pads, sa sasakyan man yan, 4 wheels man yan or 2 wheels, harap at likod, wag na wag yung pipindutin yan. Bakit? Lalabas po yan bigla. O, so magbi-bleeding ka naman, magpapalit ka na naman ng brake fluid. So, ang gagawin nyo, para mapalubog nyo to, ibalik nyo yung stock. Balik natin yung stock. Yan. So, pag binalik natin yung stock mga ka-DIY, ang gagawin lang natin dyan ay, kita mo yan, di ba? May allowance, di ba? O clearance. Tulak lang natin. Pag hindi natin kaya sa kamay, tools. Ayan, no? Palubugin ko lang, ha? Pakita ko sa inyo. Kailangan malakas yung kamay mo yung daliri. Yan. O, di ba? Lumubog na. Kulang pa yung O, kulang pa yung iba. Yun. Okay na, no? Yan, no? Nag-balance na siya. O, di ba? Pero meron tayong proper tools dyan mga ka-DIY. Yung nilalagay dito, dyan. So, pull. Pag ginaganyan mo, hihigpit siya, tutulak niya. Pero pagka wala kayong ganon, ganito lang ang gawin ninyo. Tools. Sekreto malupit. Hindi. Ito. Yung isa pang ganito. Yung tamang-tama dito. Pakita natin sa kanila. Hindi yung ganyan flat. Yung mataba. Ito. Pwede na turon. Tapos, isa pang ganito. Ito mahaba. So, sige. Yan, pag wala kayo nung panulak dyan na tools mga ka-DIY, ganyan lang yung tamang-tama dito, no? Tapos, ang gagawin natin, watch and learn. Hawakan mo. Yan. Hindi ako. Video. Hawakan mo lang to, ganyan. Tapos, ito. I-twist mo yan, tutulak niya. Diba? Pinush niya dito. So, ganun yung diskarte. Pero dapat to, may yung talagang nakasiksik yung mataba. Tapos, hawakan mong ganyan. Tapos, ito, ikot, aray. Ikutin mo. Ayan. So, tinulak niya na. Kailangan pero meron to. Okay? Yun, no? Lapat na lapat. Okay? So, yun. Ilalagay na natin yung bago. Puro bago na, no? Ito, lagi nyo unahin dito. Ayan. Yung iba pagkabago, ano pa yan? Nililiha nila para mas makapit. Tapos itong may tinga, ito, tinga. Dito yan. Okay? Ganyan, paharap naman. Hindi pwedeng ganyan, ha? Anong piprinuhan yan? Baliktad. So, yan. Nalagyan yung ganyan. Para to sa lahat ng may brake pad na nakamotor. Hindi lang to para sa gripping. Ha? Proper maintenance to. Yun. So, okay na yan, no? Tapat na, di ba? Tamang allowance na kakasya yung display. Kaya meron yung guide natin. Tapos, ibabalik na yung bolt. Kailangan natin ng grasa, boss. Para hindi na kayo mahirapan, PM nyo lang ako or DM nyo ako or i-DM at PM nyo rin si Boss Dins Motor Parts from North Caloocan. Siya ang nagbibenta nito. Okay? So, ganyan lang. Lagay na natin mga ka-DIY. Tapos, grasahan natin to, boss. Shoutout pala natin, kasama natin si Boss Aaron Cabrera. Mekaniko din yan ng Smash. Si Smash naman siya expert. Ano na, boss? Ganyan.
Hindi naman pwedeng tapos ilalagay mo na siya dito. Diba? Tapat natin. Yan. Tapat nyo sa butas. Yan. Tapos yung isa naman, tulak nyo lang. Okay? Yan o. Baba mo lang yan para sumakto sa butas. Yan, tulak mo. Diba? Simple lang. Tapos, alin. Balik natin yung alin, mga ka-DIY. Ganun lang yan. Pero pag araw-araw mo ginagamit yung motor mo, laging nauubos yan, nauupod yan. So, i-check mo rin siya. Diba? Kasi pagka may naririnig kang kumakalansing, yung squeaking sounds, yun, display na yung naririnig mo. Kasi bakal sa bakal na siya. Ang mangyayari nun, pati display, magpapalit ka. So, tignan natin sa manual muna, mga ka-DIY. Kaya mga ka-DIY, according dito sa manual ng Griffin natin, nakalagay dito yung brake pads natin. Ang nakalagay sa first 300 km niya is I. So, I yung marking niya, nakalagay sa I is inspection and cleaning and adjustment. Okay? First 300 daw, mga ka-DIY, kailangan mo siyang i-check, inspection. So, babaklasin mo to para makita mo. Okay? Hindi lang siya visual inspection. Kailangan na baklasin mo talaga. Yung visual kasi yung titignan mo lang. Tapos, after ng 300 km, pag na-reach na naman niya yung 1,000 km, inspection na naman. Okay? So, i-check mo na naman. So, ang ibig sabihin yan, ikaw na lang yung magdi-decide kung kailan mo siya palitan. Basta first 300 km and so on, to 1,000 km, kailangan mo siyang i-check lagi para mapapalitan mo siya. Para hindi na maupod. Magkikiskisan kasi itong bakal at saka ito. Sira na. Okay? So, ganun lang po kasi simple mga ka-DIY, ha? Huwag nyo nang patagalin kasi para hindi na madama yung ibang parts. Kasi ito, mauupod po yung lining na yan. Itong pad na yan. Yung bakal at saka itong bakal, magkikiskisan yan. Okay? Ang napaka-crucial doon, siyempre, wala kang preno. Hindi siya pipreno bigla. Napaka-importante ang preno sa harap. For emergency cases kasi ito yung malakas pumreno yung sa harapan talaga. Okay? So, sa pagbabalik ng mga ka-DIY, ito, kailangan naka-open yan. Tapos, itapat mo lang yan. Itapat mo lang. Tamang-tama sa brake display. Tapos, itong dalawa na to, itapat mo lang dito sa lagay ng bolt. So, yun o, pasok na pasok. Bakit siya pasok na pasok, mga ka-DIY? Kasi maganda yung pang-press na, pinag-press natin doon sa piston niya, yung 3-pot piston niya. Tapos, lagay mo lang ng ganyan. Ganyan po kasimple ang magpalit ng brake pad. Yung iba, ayaw. Po ito, mga ka-DIY, pero yung iba, ipapaano na nila sa mekaniko. Sa atin dito, kaya tayo nagsisharing para matuto din yung iba na mag-DIY. Kasi ito, magli-labor ka, 300 to 500, sayang na. Dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa. Diba? Alam mo. Basta gamit kayo ng proper tools. Hindi yung ito, pag wala kang size 14, tapos vice grip, wala. Sayang yung mga ulo niyan. Itong mga markings na yan, yung puti-puti na yan, sa factory po yan. Actually, para makita nila kung ginalaw ng may-ari. Yan, under warranty pa kasi itong mga to. Tapos, kung lumuwag. Kung lumuwag, so ibig sabihin, pala tandaan niya na lumuwag, hihigpitan mo. Para alam mo kung lumuwag o hindi. Okay? So, dito, pinaalam naman natin to sa mekaniko natin. So, ayan, pagtapos na yan, lagi nyo i-check sa manual. Dudiplihin nyo. So, okay na yan. So, ang gagawin naman natin ngayon, check natin kung tama yung pinagkabit natin. Papaikutin natin, tapos i-preno natin. Kailangan natin ng tao na malaki at gwapo. Bus Aaron, Cabrera, tigatan mo sa likod. Sige. Hindi mo kasang po. Yun, mga ka-DIY, i-ano natin. Yun, ganda. Ikot. Dapat ganyan, may pre-play po siya, mga ka-DIY. Tapos preno natin. Bumbahin lang natin to kasi ito lumubog. Yan, bumbahin natin lang sa tumigas. Okay? Yun. Yun. So, okay na. Okay yung kape. Sige pa.
Yan, medyo sumikip siya kasi umapat na yung piston doon sa brake pad. So, bago pa kasi. On the long run, pag ginagamit mo yung lagi, mag-ano na rin yan, magkakaroon na rin siya ng magandang play kasi lumapat na yung plate doon sa pad. So, ganun lang po mga kadiway kung paano ho magpalit ng brake pads dito sa harapan nating bahagi ng motor natin na Griffin. Okay? So, sa mga nagtatanong saan ko binili ito, kay Boss Dins Motor Parts sa North Caloocan. Paano yung mga taga Visayas at Luzon, Mindanao, di ba? Kung hindi ka taga Maynila, online. Pwede nyo siyang i-PM or DM mga kadiway. So, ayan, tapos na po natin naikabit mga kadiway. So, ito, yung ano natin dito, meron na talaga tayong kuhanan kay Boss Dins Motor Parts. Pero ito, replacement na lang to, spare natin para just in case maubos yan. Pwede pa natin itong ibalik kasi hindi naman talaga ako magpapalit. For the sake sa inyo talaga mga ka-DIY, nagpalit ako, gumastos ako para lang may pakita sa inyo na meron tayong pamalit at meron tayong source kung saan tayo pwedeng makabili. So ayun ka-DIY, hoping naman natutunan na naman po kayo sa vlog content natin sa ngayon kung anong pwedeng ipalit na front brake pad dito sa Euro Griffin 180 natin. Ayan, dahil sa SPT, natuto ka na, nakatipid ka pa dahil sa SPT, sharing is Caring. So yan, maraming salamat. Together with the Glory and Burn Times, signing off.